Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa mga natalakay nating kwento dito sa DJ Sean Crime Stories, kadalasan nagagawa ng mga sospek ang krimen dahil kapos sila sa pera o di kaya naman ay bigo sa pag-ibig. Pero ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang misis na kahit na sunod sa layaw sa kanyang mister ay naggawa pa ring maghanap ng ibang lalaki. Kung madalas ang mga nagiging biktima ng krimen ay mga babae, ibahin nyo ang ating kwento ngayon. Dahil ang misis na ito mismo ang mastermind pa sa krimen. Nangyari ang ating kwento sa India kung saan nakatira ang pamilya Barara. Ang padre di pamilya nga ay kinilalang si Vinod Barara o tawagin nating Bobby, 45 years old. Si Bobby ay nagmamay-ari ng isang computer training center. Bukod sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo, aktibo din si Bobby sa paglahok sa mga social work o kaawang-gawa. Nagbibigay din ng free computer education si Bobby sa mga naulilang bata. Madalas din pakainin ni Bobby ang mga bata na ito, maging ang ibang mga bata sa lansangan. Dahil sa mga ito, kilala at nirerespeto si Bobby sa kanilang lipunan. May mga pagkakataon pa nga na napaparangalan si Bobby dahil sa kanyang kabutihan. Maganda ang takbo ng negosyo ni Bobby kaya hindi problema ng kanyang pamilya ang pera. Wala din siyang kahit anong problema sa kanyang mga kamag-anak. Bukod sa magandang karir, swerte din si Bobby sa love life at sa kanyang sariling pamilya. Ang asawa ni Bobby ay kinilalang si Nidhi Dutt o tawagin nating Nelia, 40 years old. At sila nga ni Bobby ay may dalawang anak. Simula ng ikasal ang dalawa, minsan lang sila mag-away at agad nila itong nare-resolba. Hindi hinahayaan ni Bobby na malungkot ang kanyang asawa, kaya lahat ng gusto ni Nelia ay kanyang ibinibigay. Nagagawa ni Nelia ang mga bagay na gusto niyang gawin, katulad ng pag-eehersisyo o pag-gym. Maging ang mga mamahaling bagay, alahas, bag, damit o kahit ano niyang gustuhin ay madali niya nabibili dahil agad siyang binibigyan ng malaking pera ng kanyang asawang si Bobby. At bilang sukli sa asawa niya, napaka-supportive ni Nelia kay Bobby. Kung ano man ang gustong gawin ni Bobby katulad ng pagtulong sa mga batang nasa lansangan, andyan lagi si Nelia para umalalay. Sa mga larawan nga ni na Bobby at Nelia, makikita na mahilig silang mamasyal. Palagi din silang dumadalo sa mga piyesta. Maganda din ang relasyon ni Nelia sa buong pamilya ni Bobby. Nakikita ng kamag-anak ni Bobby na maganda ang pagpapalaki ni Nelia sa dalawa niyang mga anak. Kaya mahal na mahal nila ang babae. Masasabi nga na tila perfect ang pamilya ni Bobby at Nelia. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, may masamang nangyari kay Bobby. October 5, 2021, habang si Bobby ay nasa tapat ng kanyang computer at nagtatrabaho, isang truck ang bigla na lamang pumasok sa training center. Tinamaan si Bobby at nagtamo ng matinding mga pinsala. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Bobby mula sa kamatayan. Ang driver ng truck na bumangga sa computer center ay agad na inaresto ng mga pulis matapos ang kasuhan ng pamilya ni Bobby. Ang driver ng truck ay kinilalang si Dev Sunar o tawagin na lang nating Eman. Ayon kay Eman, hindi niya sinasadya ang nangyari at aksidente lang ang lahat. Nawalan daw ng kontrol ang kanyang truck dahil nasira ang preno nito. At makalipas nga ang ilang araw nakalabas ng kulungan si Eman dahil siya ay nakapagpiyansa. Masaya naman ang pamilya Barara dahil nakaligtas mula sa panganib si Bobby. Ngunit ang saya sa kanilang mukha ay agad din napalitan ng lungkot nang may mangyaring muli kay Bobby. December 15, 2021, nakuna ng CCTV ang isang lalaki na papunta sa bahay ni na Bobby. Si Bobby ay nasa kanyang kwarto noon at nagpapagaling, habang si Nelia naman ay nasa kusina at nagluluto ng kanilang tanghalian. Ang pinto ng kanilang bahay ay bukas kaya madaling-madali para sa lalaki na nakapasok sa loob ng kanilang bahay. Agad na dumiretso ang lalaki sa kwarto ni Bobby nang hindi nakalak ng mga oras na iyon. At pinaniniwalaan nga na walang humpay na sinaktan ng lalaki si Bobby habang nagpapahinga sa kanyang kwarto. Agad na narinig ni Nelia ang ingay at nagpunta sa kanilang kwarto. Sinubukan buksan ni Nelia ang pinto subalit siya ay bigo. Dahil ang kanilang kwarto ay nilak ng hindi nakilalang lalaki habang sinasaktan niya si Bobby.
Walang nagawa si Nelia kundi lumabas na lamang ng kanilang bahay at humingi ng tulong. Agad na rumesponde ang mga kapitbahay at kamag-anak ni Bobby. Sinubukan nilang buksan ang pinto ng kwarto ni Bobby, ngunit sila ay bigo din dahil nga nakalak ito. Ilan nga sa mga kapitbahay ni Nelia ang sumilip sa bintana ng kwarto ni Bobby. At nakita nga nila na sinasaktan ng hindi pa nakilalang lalaki si Bobby at binaril ito ng ilang beses. Pagkatapos ay lakas loob na binuksan ng lalaki ang pinto ng kwarto ni Bobby para tumakas. Gamit ang baril, tinakot ng lalaki ang mga kapitbahay at kamag-anak ni Bobby. Subalit na naig ang tapang ng mga tao doon at nagawa nilang pigilan ang lalaki sa kanyang pagtakas at tinali ito. Sinaktan nga ng mga tao ang lalaki pagkatapos ay agad silang tumawag ng mga pulis. Sa mga ganitong sitwasyon, karaniwan sa mga sospek na magmamakaawa sa mga pulis kapag sila ay nahuli. Pero hindi naging ganon ang reaksyon ng lalaking umatake kay Bobby. Bagkus, sinabi niya sa mga pulis ang mga katagang, "Pwede na niyo akong patayin, tapos na ang trabaho ko." Samantala, ang mga kamag-anak ni Bobby ay isinugod siya sa ospital. Subalit, idineklarang dead on arrival sa ospital si Bobby. Labis na nagulat ang pamilya ni Bobby nang marinig na siya ay wala na. At nang nalaman nga ito ni Nelia ay nawalan siya ng malay. Sa police station, napag-alaman na ang pumatay nga kay Bobby ay walang iba kundi si Eman. Ang lalaking kinasuhan ng pamilya ni Bobby dahil nasalpok nga niya ang truck na kanyang minamaneho sa training center ni Bobby. Ayon kay Eman, kaya niya nagawa ang krimen dahil naghihiganti siya kay Bobby. Sinabi ni Eman na pinakausapan niya si Bobby na ibasura ang kaso laban sa kanya. At ang kaso nga ito dahil nabangga niya si Bobby at nagtamo si Bobby ng mga pinsala. Pero hindi nga daw pumayag si Bobby at ang kanyang pamilya. Gusto sanang makipag-areglo ni Eman ngunit hindi siya pinakinggan ni Bobby. At dahil nga pinatay niya na si Bobby, kinasuhan ng murder si Eman at ikinulong habang gumugulong ang kaso. At pumasok na nga ang taong 2014 subalit wala pa ding bumabang hatol kay Eman. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng usad ang kaso dahil sa isang makabuluhang text. Isang text kasi ang natanggap ng pulis na si Ajit C. Sekhawat o tawagin natin John. Si John ang bagong senior police officer ng Panipat Indra Police Station. Tapat, matalino at masipag na pulis si John. Ang WhatsApp message na natanggap ni John ay mula sa kapatid ni Bobby na si Parnod o tawagin nating Paul na nasa Australia noon. Ayon nga sa text ni Paul kay John, "Kilala ko kung sino ang pumatay sa kapatid ko at parte din siya ng aming pamilya." Hiniling ni Paul kay John na sana muling buksan ang kaso ng kanyang kapatid para lumabas ang katotohanan. Dagdag pa ni Paul, ilang beses na siyang nakiusap sa ibang pulis subalit walang naging aksyon ang mga ito. Nag-reply naman si John at sinabing titinan niya kung ano ang kanyang magagawa. At matapos ngang mabasa ang mga text, hindi na nagsayang pa ng oras si John at agad na binasok ang files ng kaso ni Bobby. Habang nagbabasa, napansin ni John ang isang detalye na para sa kanya ay kahina-hinala. Sa case file, nabasa ni John na nakulong na pala si Eman dahil kinasuhan siya ng pamilya ni Bobby dahil nga nasagasaan niya ito. Naisip ni John na ang parusa sa road accident tulad lang kay nasangkutan niya ay mababa lamang ang hatol. At makalipas lamang nga ang ilang taon ay tuluyan nang nakalaya si Eman. Ang tanong ni John, bakit umabot si Eman sa sukdulan at pinatay niya si Bobby? Lalo na at mababa naman ang hatol sa car accident na kinasangkutan niya at ni Bobby. Na para bang tila nagkaroon ng malalim na galit si Eman kay Bobby. At para mas malaman ang pagkakilanlan ni Eman, nagsagawa ng malalim na investigasyon ang mga pulis. Agad pinasuri ni John ang cellphone ni Eman at bank accounts. Sa investigasyon, lumabas na ang truck na minamaneho ni Eman nang nabangga niya si Bobby ay bagong bili lamang. Nalaman din ni John na may isang lalaki ang laging kausap ni Eman sa cellphone. Ang lalaki na ito ay kinalalang si Sumit o tawagin natin Jay. At agad nga ding pinaimbestigahan ng mga pulis si Jay. Nalaman nila na si Jay ay nagmamay-ari ng isang gym at may negosyo mga body supplements. Sa police record, nalaman din nila na si Jay pala ang nagbayad ng piyansa para makalaya si Eman nang binangga niya si Bobby. Sa call record naman ng cellphone ni Jay, nabasa ng mga pulis na lagi niyang kausap si Nelia, ang asawa ng biktimang si Bobby. Bukod doon,
Ilang beses din nagpasa ng pera si Nelia sa bank account ni Jay. Nung una nga, naguluhan ang mga pulis kung ano ba ang koneksyon ni Nelia at ni Jay. At bakit din sila laging magkausap. Pero malinaw nga na may kaugnayan si Nelia, Jay, Eman sa isa't isa. Agad na pinatawag ng mga pulis si Nelia at Jay. At sa police station, itinanggi ni Nelia at Jay na mayroon silang kinalaman sa pagkamatay ni Bobby. Ngunit ang hindi alam ng dalawa, may karagdagang ebidensya ang mga pulis laban sa kanila. Nakuhanan kasi ng CCTV ang pagpasok ni Eman sa bahay ni Bobby. Makikita nga na nagkita sila sa mata pero hindi nagpanik si Nelia. Bagkus ay parang nagsenyasan at nag-usap pa nga ang dalawa. At nang nakapasok na si Eman sa kwarto ni Bobby, tila hindi niya nailak na maigi ang pinto. Kaya naman dinouble check pa ni Nelia kung nakalak ang pinto ni Bobby. At maya-maya pa, bigla na lang nagsisisigaw si Nelia at humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay. At ang kuha nga ng CCTV na ito ay ipinakita ng mga pulis kina John at Nelia. Matapos nito, iniwasan na ni Nelia ang lahat ng mga katanungan sa kanya. Ilang oras pang in-interrogate ng mga pulis si Nelia at maya-maya pa ay may isiniwalat na nga siya sa mga pulis. Ayon kay Nelia, napakaganda ng buhay niya sa piling ni Bobby at lahat daw nga ng kanyang gustuhin ay kanyang nakukuha. Pero nagbago daw ang lahat nang magsimulang mag-enroll si Nelia sa isang gym ng January 2021. Sinabi ni Nelia na habang siya ay nasa gym ay nakilala niya si Jay. Kinuha daw niya si Jay bilang personal trainer. At dahil doon madalas na magkasama sina Nelia at Jay. Hanggang sa nahulog na nga ang loob nila sa isa't isa. Dito na nga nagsimula ang isang bawal na relasyon sa pagitan ni Nelia at Jay. Alam naman ni Jay na may pamilya na si Nelia at ang asawa nito ay mapera. Bukod sa nakikita na nga sila si Jim, araw-araw din kausap ni Nelia si Jay sa kanyang cellphone. At para walang ebidensya, binubura ni Nelia ang call history sa kanyang cellphone. Ngunit agad itong napansin ni Bobby. Sa isip kasi ni Bobby, walang normal na tao na magbubura ng kanyang call history araw-araw. Dito na nga nagsimulang magduda si Bobby sa kanyang asawa. Hanggang isang araw nga ay nakita na lamang ni Bobby ang sweet chat messages ni Nelia para kay Jay. Galit na kinompronta ni Bobby si Nelia tungkol sa pangloloko nito. Nagkaroon ng malaking away sa pagitan ng mag-asawa. Pero kahit na ganun, hindi ipinaalam ni Bobby kanino man sa kanyang pamilya ang tungkol sa problema nilang mag-asawa. Kinausap din ni Bobby si Nelia na magbago na at binigyan pa nga niya ang kanyang misis ng isa pang pagkakataon. Pero tila hindi ito pinakinggan ni Nelia. Bagkus, nagsimula na magplano si Nelia at Jay kung paano mawawala si Bobby sa kanilang buhay na siyang hadlang sa kanilang pagmamahalan. Sinabi pa ni Jay kay Nelia na kapag nawala na si Bobby, magsasama na sila at makakakuha pa sila ng maraming pera. Kaya naman agad na kinausap ni Jay ang kanyang kaibigan na si Eman para patayin si Bobby sa halagang 60,000 pesos. Agad namang pumayag si Eman sa alok ni Jay na patayin si Bobby at kailangan nga nilang pagmukaing aksidente ang lahat. At ito nga ang insidente kung saan binangga ni Eman ang kanyang truck sa training center ni Bobby kung saan ito ay nagkaroon ng maraming pinsala. Napag-alaman na si Nelia pala ang bumili ng truck na ito na ang halaga pa ay 900,000 pesos. Bukod doon, ibinigay din ni Nelia kay Eman ang lahat ng detalye tungkol kay Bobby. Pero sa pagkakataon nga na iyon, ay nakaligtas si Bobby. Kaya naman isang plano naman ang binuo ni Nelia, Jay at Eman laban kay Bobby. Sa plano na nga ito, papasukin ni Eman ang bahay ni Bobby at kunwari kakausapin niya si Bobby para pag-usapan ang ikinaso sa kanya. Pero ang totoo ay papatayin niya na nga si Bobby. At sa kasamang palad, nagtagumpay na nga si Nelia na patayin si Bobby. Ayon sa kapatid ni Bobby na si Paul, kaya nagduda siya kay Nelia ay dahil nabalitaan niya na umalis ito ng kanilang bahay. Kasama umano ni Nelia ang dalawa niyang anak at sinabi na hindi niya na kayang tumira pa sa kanilang bahay. Dahil paulit-ulit lang daw naaalala ni Nelia ang masakit na alaala ng kanyang asawa. Pero ang totoo, umalis ng bahay si Nelia para magsama na sila ni Jay. At nang panahon na iyon, nakuha na ni Nelia ang pera mula sa insurance ni Bobby. At nakuha na rin niya ang pera ni Bobby mula sa bangko.
At makalipas nga ang ilang linggo, ipinadala ni Nelia ang kanyang mga anak sa Australia para si Paul na ang mag-alaga sa mga ito. Kaya naman labis na nagulat si Paul sa mga ikinilos ni Nelia. At mas lalo raw nagduda si Paul kay Nelia nang bawiin nito ang salaysay niya tungkol sa itsura ng lalaking pumatay kay Bobby. Sa police station, inamin nga agad ni Nelia na siya ang mastermind sa pagpatay sa kanyang asawa. Maging si Jay at Eman din ay umamin na sa krimen. Ayon nga kay Jay, may pagkakataon na nakiusap sa kanya si Bobby para hiwalayan niya si Nelia. Pero hindi niya ito pinakinggan. Sinabi naman ni Emma na pera lang ang kanyang habol kaya niya nagawa ang krimen. At dahil nga sa kanilang mga pag-amin, kinasuhan sina Jay, Nelia at Emma ng murder at ikinulong. Maraming sumaybaybay sa kaso at nagtatanong kung bakit hindi agad inimbestigahan maigi ang mga kuha ng CCTV noon. May nagsabi din na kung una pa lamang ay pinaimbestigahan na ang lahat ng CCTV, nalaman agad kung sino ang mastermind sa pagpatay kay Bobby. Sagot naman ng pulis na si John, hindi nag-imbestiga na maayos ang mga pulis na may hawak ng kaso ni Bobby noon. Sinabi din niya na malaki daw ang kakulangan ng mga pulis na unang nag-imbestiga sa pagkamatay ni Bobby kaya hindi agad natukoy ang mastermind. Sa ngayon ay gumugulong pa din ang trial ni Nelia, Jay at Eman. Kapag napatunayan silang guilty, maaari silang makulong habang buhay o hatulan ng kamatayan. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na mabigyan ng title ang ating storya ngayon, ano ang inyong ilalagay? Sa tingin nyo, ano kaya ang dahilan kung bakit nagawa pa ang mga liwa ni Nelia sa asawa niyang si Bobby, gayong ibinibigay naman ito ang lahat sa kanya? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!